ng Center for International Law, Center Law. Good morning po, Attorney. Good morning, Attorney. At nasa The Hague, Yes, Attorney. Good morning, Christian at Victoria. At actually, good evening. Good evening. Anong oras ba ngayon dyan, Attorney? It's 11:28. Thank you for joining us, sir. Salamat po. Opo. Unang-una po, napanood nyo naman po siguro, Attorney, no, yung naging first appearance ng dating Pangulo kahapon, kagabi. Ano po yung siguro initial na mga key points po na inyo pong na-take note mula po sa first appearance ng dating Pangulo? Oo. Well, una po sa lahat ay finalo po yung sa Article 60 ng Rome Statute. Ito yung initial proceedings. Kaya napansin niyo po, ang pinakapakay po noon ay talagang ma-confirm na yung taong pong nakaharap sa pretrial chamber ay siya po ay indeed si Rodrigo Duterte na naka-indicate po sa warrant of arrest. Kaya tinanong po yung pangalan niya, tinanong po yung birthday niya para alam talaga na konfirmado po. Ikalawa po, sinabi po ng pretrial chamber yung karapatan po nung suspect under sa Rome Statute. At ikatatlo din po ay pinasalita din po ang suspect through his lawyer. Kaya po, yun yung kagandahan po ng International Criminal Justice System. Talagang binibigyan po ng due process ang isa pong suspect. At linawin ko lang po, suspect ang pagkasabi ko kasi technical term po yan. Pagtapos na po yung confirmation of charges sa September 23 at na-confirm na nga ang charges, yun na nga magiging na siya, defendant. Apo. At Attorney, napanood natin na ang dating Pangulo, hindi, kahit andun na siya ngayon sa Netherlands, hindi siya physical na pumunta doon sa mismong trial, yung chamber, hindi siya mismo humarap doon. Ano ulit yung circumstances at pinayagan po pala, pwede pala yung ganun lang po? Sensitibo naman po yung ICC sa mga circumstances po ng isang suspect. Alam naman na kakarating lang, may jet lag pa. Oo. So, yun. Intindi naman yung circumstances po ngayon kay Mr. Duterte. Kaya hindi po talaga masasabi ng ibang tao na wala pong due process sa ICC. Meron po talaga at talagang pinapahalagahan po yon ng ICC. Opo, yung kay former Executive Secretary Majel Dale naman, Attorney, ano pong paliwanag doon? Kasi di ba po ang sabi ay dapat ICC accredited judge, lawyer ang haharap doon. Pero sa kaso po ni Attorney Majel Dale, hindi siya ICC accredited lawyer, pero siya po ang naging counsel ng dating Pangulo sa proceedings kagabi. Yung theory ko po doon ay baka binigyan siya ng emergency na accreditation sa ICC list of counsel dahil sa mga peculiar circumstances. So yun po yung theory ko kasi alam po natin na it's only an ICC accredited counsel na maka-appear po sa ICC. Kasi tingin ko po binigyan siya ng emergency accreditation. Apo, bilang nandyan kayo, Attorney, sa Netherlands, would you know po ba kung saan facility tinake ng dating Pangulo yung video conference kahapon? Well, it's safe to presume dun sa detention center para hindi na siya ilabas. So I think meron silang facility for an online case hearing. At Attorney, ako yung pinakamalaking takeaway ko, yung sinabi na ni Judge Julia Motok na September 23, 2025 pa ang confirmation of charges hearing, 6 months from now. Bakit ganun po kaya katagal? At ano po yung mangyayari from now up to September? Magandang tanong yan, Victoria. Kasi dapat po intindihin po natin na binibigyan po ng reasonable time both ang prosecution at ang defense po para po maging handa po sila sa confirmation of charges. Now, tanong, anong nangyayari sa confirmation of charges? Diyan po ilalatag ng prosecution yung kanyang initial evidence para po i-prove na meron ngang substantial basis para tumuloy sa isang trial itong charge laban kay Mr. Duterte. At hindi po itong panahon para i-prove beyond reasonable doubt. Yun lang po, substantial basis of evidence
to support a referral to the trial chamber. Now, meron din pong panahon ng depensa dyan para mag-present ng kanilang refutation sa mga sinasabi po at pwede po silang mag-present ng kanilang ebidensya. Pero hindi po itong panahon para mag-present ang prosecution ng kanilang mga testigo. So wala pa po yung mga witnesses na i-present po ang prosecution. Now, dahil po dyan, talagang binigyan po ng reasonable time period para po maghanda ang bawat isa. At gusto ko idagdag na I think pwede rin mag-participate ang mga biktima po. Kaya panahon din po para maghanda po ang mga biktima kung ano po kukukuha nila patungkol po sa proseso ng ICC. Opo. So, ibig sabihin ba niyan, attorney, from now until September, hindi natin makikita ang dating Pangulo sa ICC? Kasi after nung first appearance, wala pang uling schedule. So, technically, hindi natin siya makikita in the premises of the ICC. Oo. Unless mayroong mga ipa-file. Oo. So, doon natin ang tabayanan kung may mga ipa-file na kung ano-ano dyan. And you mentioned, sir, na may ifa-file. Di ba meron silang final na motion? Yung isa ay para i-postpone, ipagpaliban, tama po ba, yung first appearance? At would you remember kung ano po yung isa? Sa tingin ko, yun yung i-reset at i-schedule sa next week. Opo. Oo. Kaso sa International Criminal Justice System, frowned upon po yan, yung mga resetting. Kasi dapat po talaga, talagang tuloy-tuloy. Oo, kung ano man po ang mga procedural events. At dito, talagang klaro naman sa presiding judge na wala pong mga substantive matters dito sa initial proceedings. Ito talaga confirm lang talaga. Kung siya nga pong taong yon, alam niya bang mga karapatan niya under sa Rome Statute at naintindihan niya po ba? At klaro naman, anyway, abogado din naman si Duterte. So, klaro naman na naintindihan niya. Yun nga yung pinakita kanina. At gusto ko lang po dagdagan, kinonfirm din po ng presiding judge based po sa medical reports na Duterte can actually stand trial. He's physically fit, he's mentally fit to actually stand trial. Kaya yun po yung nangyari na diretso siya sa tingin ko sa isang medical facility. Oo, para po talagang i-check po siya. Talagang inaalagaan yung kanyang health. Oo, dinidetermine talaga na kaya niya at kaya naman po. Yun po yung medical report. Opo, kasi sabi ni Attorney Medialvea is the former president is hard of hearing and sight. At ni-raise din niya na nung pagdating daw dyan ay hindi nabigyan ng agad ng kinakailangang medical attention. Pero agad naman ding sumagot nga ang presiding judge na hindi, ito mga nangyari on the record ito mga to na dumaan naman siya sa ganitong proseso. So, fit siya talaga na humarap doon sa magiging trial. So, attorney, dahil September pa isinet yung confirmation of charges, ibig sabihin from now to September, may mga ba yan? May mga mini hearing pa ba yan? Paano po ilalatag nung both sides yung kanilang mga siguro bala para dito po sa kasong ito? Oo, dahil isa po sa mga prinsipyo ng international criminal justice, yung rights to a fair trial, o binigyan po ng isang week po ang prosecution na bigyan po ng mga dokumento ang defense para po pag-aralan ng defense. So, yan. Nakikita po natin yung proseso, talagang mayroong due process. So, mayroon po isang week ang prosecution na bigyan yung defense at pag-aralan ng defense. Kung anumang defense ang kanilang isi-set up. At ito rin po ang panahon na magbigay ng kuku, yung mga victims po. Kasi at the center din po ng international criminal justice ay yung mga biktima po. Kaya nga po nagkakaroon po ng prosesong ito para po yung victim-centered po ito na process.
And sir, kailan papasok yung pwedeng mag-file or mag-request ng interim release? At ano po yung nangyayari doon sa interim release? Pwede siyang bumalik ba ng Pilipinas? Oo, marami po nagtatanong niyan, Victoria. Magandang tanong yan. Sa tingin ko, malabo yan. Oo. Kasi hindi na nga tayo state party po sa Rome Statute, ano? At nasa labas na siya ng ICC custody kasi non-state party na nga ang Pilipinas. Kaya mukhang malabo po yan na i-grant man if ever yan. At I would also say na I don't think there will be grounds for an interim release. Kasi titingnan dyan ng korte, bakit ba nagkaroon ng arrest warrant? Kasi una, nakikita nga ng doon sa arrest warrant, kung basahin niyo po, nakasabi po to na Mr. Duterte is still a powerful man. Also, yung security ng mga witnesses, isang din po yan, at ng mga pwede pa mong testigo, yan din po yung talagang dinidetermine, binibigyan ng pansin po ng pretrial chamber. At kung masatisfy ang pretrial chamber na kailangan pa rin po yun, talagang i-deny nila yung any application for interim release. Yan po yung nakasaad po sa Rome Statute po. Kaya antabayan po natin yan. Pero malabo po yun, pabalikin siyang Pilipinas po. Pero in the event, sir, na pagbigyan ng interim release, bilang hindi nga tayo member state, saan po pwedeng pansamantalang manatili ang dating Pangulo? Well, may conditions yan. There might be or no conditions at all. So it has to be determined ng pretrial chamber based sa specific circumstances ngayon. Kaya ang aking position dyan, I don't think papayagan siya sa anywhere, any place in the world lang po. It should be within ICC custody. It should be within state party po. Oo. And speaking, attorney, nung release, kasi dito sa Pilipinas meron ngang pending na petition, 'di ba, sa Korte Suprema, yung for writ of habeas corpus. At kung sakali in the event po na ang Korte Suprema ay pumabor doon sa mga petisyon ng anak ng dating Pangulo, pwede bang i-compel ng Korte Suprema ang ICC na ibalik ng physically ang dating Pangulo sa Pilipinas para humarap siya sa korte? Christian, yan yung tinatawag na interaction ng international law at ng domestic law. Kasi kung tingnan po natin, ang Philippine Supreme Court, it only operates within the territory of the Philippines. Now, since ICC is an international tribunal, labas po yan sa jurisdiction ng Philippine Supreme Court. At titingnan din yan ng Supreme Court based sa mga cases. In fact, I had a case in the Philippine Supreme Court with respect to the Rome Statute. Naalala niyo po yun, Senator Pangilinan versus Cayetano. At isa po doon sa mga petitions na na-consolidate doon ay yung PCICC, Philippine Coalition for the ICC versus Executive Secretary. Anong sabi doon ng Philippine Supreme Court? Multi-academic na daw ang aming mga petitions. Kasi tinanggap na nga ng ICC na hindi na tayo state party sa Rome Statute. Ako, sa tingin ko lang po, based sa aking experience, sa knowledge, sa Philippine Supreme Court, marami nang po tayo diyang na-appear bilang counsel or petitioner, baka sabihin ng Philippine Supreme Court, multi-academic na ito. Kasi wala na po siya sa territory ng Pilipinas. Nasa labas na po siya ng bansa. At before na po siya sa isang international criminal tribunal. Yun lang po yung aking sa tingin na pwede pong i-decide ng Supreme Court. Third, titingnan din ng Supreme Court na yan kung is this still a viable remedy? O yung petition for habeas corpus. Kasi mag-issue nga sila na, sige, i-produce nyo siya, hindi naman siya talaga effective na. Kasi nandun na nga sa ibang bansa at nandun na sa isang ICC custody, titingnan din yan i-weigh din yan ng Philippine Supreme Court.
Ang observation, sir, or ang opinion ni Senator Alan Peter Cayetano, the ICC should respect the local court, the Supreme Court. At ang sabi rin niya ay hindi nasunod yung proseso dahil dapat daw nung sinerve yung warrant ay dinala muna si former President Duterte sa local court. So ano po ang masasabi niyo naman doon sa proseso na sabi niya mali? Oo. Number one, there was legal basis for the arrest. Oo. Bakit? Meron po talagang domestic law, Republic Act 9851. Ito po ay IHL Act natin, ano? Kung saan nakasaad sa Section 17, in the interest of justice, Philippine authorities may voluntarily surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. Ikalawa po, sino yung international tribunal na yan? Ang ICC po nagpalabas ng arrest warrant. Oo, laban po kay Mr. Rodrigo Duterte. Ikatatlo po, kung tingnan nyo po, ang sinasite sa tingin ko niya ay Article 59 po ng Rome Statute. Oo, pero the operative fact right now is, are we still a state party to the Rome Statute? Hindi na po. Kaya dahil hindi na po tayo state party, hindi po mag-a-apply ang Article 59 ng Rome Statute kung saan sinasabi, a state party. Mm-hmm. Oo. Kung nangyari yung arrest sa isang state party, dapat palagay sa korte ng state party na yon or ng state na yon yung taong to. Hindi na nga tayo state party, di ba? Matagal naman nila sinasabi palagi parang sirang plaka na na hindi na tayo state party, hindi na tayo state pet. Pues, ito yung epekto nun. Hindi tayo state party, hindi applicable ang Article 59. Ang applicable ay ang domestic law natin, which is Republic Act 9851, the IHL Act, in Section 17. Philippine authorities, in the interest of justice, may voluntarily surrender. Ayun. So, nag-backfire, sir, yung pag-alis natin sa ano. Taste of their own medicine. Kasi tsaka yun nga may basis meron nga ang domestic law, di ba, partner, tsaka attorney, yung IHL Act, yung Philippine Act on International Humanitarian Law. Yun yung naging legal basis natin na pwede nating sundin kahit hindi na tayo member ng ICC. Oo. Kasi tingnan natin, Christian at Victoria, no? Ano bang ina-apply ng Philippine Supreme Court or any courts for that matter here in the Philippines? It's Philippine law, di ba? Yeah. At a treaty will only have legal effect if it's concurred in by the Senate and it's still subsisting. Yun nga, sabi nga, nag-withdraw na. Di, in effect pa ba yung Rome Statute sa Pilipinas? Nag-withdraw na ang Pilipinas At sabi ng Philippine Supreme Court, sa Pangilinan versus Cayetano, mutin academic na, binasukan na, dinismiss na mga petition na. So question, in effect pa ba yung Article 59 of the Rome Statute? In effect pa ba ang Rome Statute sa Philippine territory? Hindi na po. Apo. May sinasabi din po si former ES Majaldea kagabi na gross abuse of process daw kasi hindi naman daw member state ang UAE, pero bakit daw pinayagang mag-layover doon o ilagay doon sa area na yon ang dating Pangulo nung hina-travel siya papuntang the Netherlands? Alam niyo po, palagi nating ini-invoke ang state sovereignty. In-invoke lang ng UAE ang kanilang state sovereignty. Pinayagan nila. So it's not for us actually to challenge that. And remember, there's a principle under the UN Charter, sovereign equality of states. Kung yan yung naging desisyon ng UAE, then we should respect that because it was in the exercise of their sovereignty that we have always been invoking here in the Philippines. And sir, doon nung pinapaliwanag po kay former President yung charge against him, ang nabanggit ay it was about the murder of 19 people in Davao and 24 persons allegedly drug criminals, drug users, killed under the Philippine law enforcement. So, ibig sabihin pala, sir, yung kinakaharap niya ay hindi for the, parang specific cases lang. Hindi for the entire period na November 1, 2011 to March 16, 2019. Hindi siya parang
hindi siya wholesale, kumbaga. Hindi siya yung buong period. May specific lang. Oo, ganito kasi, Victoria, no? Part yun ng prosecutorial discretion ng Office of the Prosecutor na piliin. Alin ba dito ang talagang merong chance ang makonvict siya, yung any accused. So based on that prosecutorial discretion, pinili po ng Office of the Prosecutor. Basta po ang kailangan mangyari, it should be between November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Oo. So yun po yung pinili ng Office of the Prosecutor based on his prosecutorial discretion na nakalagay naman po sa Rome Statute. So if magtutuloy po sa trial, attorney, iisa-isahin ba itong mga cases na to, itong 19 na 24, at gaano katagal yung nakikita nyong possible na length ng trial? Oo. Actually, ang isang advantage ito is that dahil na-concentrate na ng Office of the Prosecutor yung charges at yung cases, sa tingin ko mabilis po ito. Alam nyo bakit? Kasi sa ibang mga criminal trials sa ICC, meron po mga 30 counts of war crimes, na mas komplikado. Dito, it's straightforward Kasi crimes against humanity for murder. Okay? Tapos titingnan doon, ano ba itong mga murders na to? Ano ba yung polisiya na to na nagbunsod sa mga murders na to? At ito ba ay widespread or systematic attack sa civilian population? Kaya sa tingin ko po, ito po ay mas mabilis compared sa iba pong mga kaso sa ICC po dahil kinoncentrate na nga ng OTP. By mabilis, sir, ha?